Um, ano lang, tatanong ko, anong kwento tungkol sa tattoo mo? May masaya bang dahilan o malungkot? Naging masaya, may malungkot din naman. So, ang kwento talaga niyan is ex ko yan. Name ng ex ko and mukha ng ex ko, isang ex. Yes, so pinatakpan ko na kung naghiwalay kami. So, masaya siya kasi madami ako natutunan, nagmahal ako, maaga ako natuto. Malungkot kasi hindi talaga lahat nagtatagal. Pero nagsisi ka ba na pinatato mo yung mukha niya kaya ngayon laki-laki ng marka sa... Nagsisi ako, sanang wala na lang akong tattoo, pero actually ito rin kasi ako nare-recognize ng mga tao. Minsan pag yung mukha ko hindi nila nakikilala, ay, si yung tattoo nila, yung tattoo. So feeling ko ito yung dumagdag sa pagiging unique ko, yung tattoo ko. So anong meaning ng tattoo mo? Ito, koi fish. Yan, for lucky. Tapos chrysanthemum, lucky flower ko. Tapos sakura. Tapos chrysanthemum na rin to. Tapos sa likod, geisha siya, professional entertainer. Parang pag nakagano'n. Bakit mo napiling geisha? Parang naghanap kasi ako ng, sabi ko, ano kaya yung maganda? Gusto ko kasi may meaning. Sabi ko, ano kaya maganda? Pwede naman ako maging professional entertainer. Kasi parang sa artista, professional entertainer na rin naman kami. So, yun. Yung mga tattoo sa kamay? Ito, rosary para pag mapili ko na nakaganon na ako. Hindi ko siya makakalimutan talaga. Then this, God, love, family. Pag ginaligtad mo siya, family, love, God. Then yung feather is freedom. Then, ano ba to? Yung pang-catch ng dream. Dream catcher. Yan. Yan. So yun lang. Tapos dito butterfly. Nandito siya ngayon pero minsan nawawala. So yung pagtakip mo sa mukha nung dati mong relasyon, yun yung sign na nag-move forward ka na. Yes po. And kailangan talaga kasi ang pangit nakikita. Nakikita dito mukha niya talaga ang laki. So, nalaman niya na pinaburang mo na? Feeling ko. Tapos kanina na nabanggit mo may mga bad experiences ka bago pumasok sa showbiz. May gusto kang i-share? Sa ngayon, siguro may tamang time sa lahat. Kasi gusto ko din talagang i-share yun. And naka-inspire. Kasi grabe yung pinagdaanan ko sa life pero hindi ako naging bitter sa life and sa tao. So, ginamit ko siya as purpose kung anong pwede kong magawa dun sa mga naranasan kong hindi maganda sa life. Na maka-inspire ako ng mga tao na, guys, kaya natin lahat ng pagsubok sa life. Gano'ng kabigat yun o masakit? Pwede ko ng, siguro may mga tao kasi, wala na akong family. I don't have any family. Kahit magulang? Yes. Ulila ka na? Yes. Wala kang So, kapatid? yun na yung, wala na rin. Kamamatay lang ng 2022. Dalawa lang kami magkapatid. So, yun yung mabigat. Mabigat na yun. So, marami pa. So, guys, kaya lang. Okay. Thank you. Thank you. Hey, Aaron, pang ilang movie mo na itong Backrider? Hindi ko na matandaan eh. Kasi ever since na nandito sa Viva, puro Viva Max talaga yung So, I think, probably more than 10 eh. More than 10. Kasi may sasama yung mga beat roles din nung nagsisimula pa po ako. Mga ganun. Hanggang ngayon ba, napapagkamalang ka pa rin kamag-anak ni Bang Dolphy? May times po. Lalo pagka nung nag-comedy po ako, di ko alam kung naalala nyo pa yung patikim-tikim before it. So doon talaga medyo, sabi nila akong Quezon daw eh. Awit ka sa kanila eh. Thank you. Compliment po sa akin. Thank you, yun lang. Okay, maraming salamat. Thank you, Jen, especially for opening up. Okay. Ngayon naman po, pakinggan natin from People's Journal, we have Eugene Assis. Good afternoon sa inyong Hindi ko alam kung natanong na to kasi kakarating lang namin ng Ma'am Aster. But kung halimbawa lang na magbaback rider kayo, sino yung gusto nyong nagda-drive ng motor? Related Pasok. Umpisa natin kay Errol muna. Artista po ba, sir? Hindi naman. Kahit sino. Artista or local or Hollywood. Magdadrive naman. Siyempre dapat magaling. Diba? Mga mala-action sa Scarlett Johansson na lang ako. Scarlett, okay. Yun nabibili ko.
Ako same pa din, Jason Statham. Action star. Ay, naman talaga, no? Akin, same pa din, Ding Dong Danton. Kahit hindi siya magaling, kahit di siguro ganun kagaling si Dong, pero siya talaga gusto ko mag-drive. Mapanood na. Pero na-meet mo na si Ding Dong? Yeah, opo, sa Family okay. Feud. Opo, nag-family nag-ano feud na ka. po. Pero yung ibang mga drama shows, wala pa. Ay. Okay. So, yung aside from the ABS-CBN experience, ano pa yung mga nagawa mo before? Din po, support sa mga commercials before. Okay. Like, ako na 15 to 16 years old. Lagi po ako nag-VTR. Mm-hmm. Ayun po, ayun yung lagi kong unang ginagawa before ako napunta ng Viva. Mm-hmm. So, ngayon, ano ka na? Parang okay ka na sa pagiging Viva Max Star? Okay naman po ako sa ganito. Kasi para sa akin parang normalan na lang din po yung di ba? Hindi na tayo para kasi parang ganun na din talaga. At saka mas alam naman natin na mas malakas talaga ang Viva Max. Okay. So ano yung mga siyempre may mga comments from other people. Ano yung mga pinakamasarap na comment at saka yung pinakamasama? Ang pinakamasarap, yung syempre inaano nila ako na ang galing ko daw, ganyan. And then, ang pinaka naman, yung parang sasabihin nila na nakailan na ako, yung mga gano'n, nakailan na ako sa movie mo, ganyan, ang galing mo, yung mga gano'n. Ayun yung parang, grabe naman, pwede manood ka na lang. Hindi yung sasabihin mo pa, grabe, nakailan na ako, paulit-ulit. Actually, no? Ang dami nang tumangkad siya. Si Aaron naman, ano yung pinakamasarap na comment sa ayun syempre yung mga compliments, samot-saring compliments na binibigay ng mga tao. Masaya po, lalo na pagka napapansin yung acting ko po kasi talaga, doon po talaga ako nakafocus. So, pag yun yung napapansin nila, masaya po ako. And, pagdating naman sa yung sa mga pangit kasi na comments, actually yung sa mga lalaki, if napapansin po natin, wala na masyado sa lalaki. Yung more dun sa mga babae or sa scene. Okay. Yung mga tulad dun sa, actually meron din to yung Backrider sa trailer natin. Okay. Ganito muna ako mamaya, i-cover na natin yung sinabi niya. Yun yung sabi ng comment. So, medyo I feel bad for the girls, lalo na. For the girls, okay. Si Jen. Ako po yung mga comments nila na natutuwa ako yung ang galing mo na umarte, ang galing mo nagampanan yung istorya. Yun, kasi yung given na yung maganda, sexy ka eh. Pero ang importante po kasi may talent ka. Kaya mong gampanan yung mga binibigay sa'yo bilang artista. Pagdating naman po dun sa mga... actually, pinagtatawanan ko na lang po yung mga sinasabi nila. Kasi yung mga ganun, at least, di ba, effective yung ginagawa namin. Ang dami po talaga as in. Pampatangkad ka ng kabataan. Kahit 33 na ako, tatangkad pa ako. Madami pa po talaga, hindi ko lang masyadong sasabihin dito kasi basta dami po talaga. Naku, ano na naman, yan na naman. Ano na naman ako, pasok na naman ako sa CR. Nakakailan na naman ako. Puro po ganun nababasa kong mga comment sa message request mo na. Kaso, normal na po kasi yan eh. Iniisip ko na lang at least effective. Nakakatangkad pala yung ginagawa. So hindi na siya yung feeling mo na parang nababastos ka, hindi normal na siya talaga. Tsaka Pilipino, totoo ako mga Pilipino talaga. Malibo, din talaga. Kuha din talaga. Ayun po. May nagsabi na mo sa'yo, nakahawig mo si Gretchen Barrero. Ay, opo. Thank you po. Meron na po. Thank you. Tapos, last na lang, ano yung parang ultimate dream nyo as artist, actors? Aaron ulit. Ultimate dream ko po, syempre, makuha ko yung dream genre or category. Which is, ang ginugol ko po kasi medyo malayo sa ko ngayon, action comedy. Yun po ang gusto kong pasukin na genre talaga. May idol ka ba na gusto mong parang tularan? Opo, dito naman locally si Idol Robin Padilla. Opo. And then sa international, Jackie Chan. Yan po. Opo. Yung mga idol ko. Kaya talagang yung mga works ko inspired din sa mga nila.
mga movies sila. Nag-martial art. Opo, Ah, okay. marami pong sa background sa martial arts. Okay. Jonica. Ano po, syempre makatawid po ulit, makabalik ako ulit sa Makabalik. mainstream. Opo, kasi syempre dun talaga ako nanggaling and sana mabigyan ako ng chance ulit. Lalo na ngayon nag-umpisa pa lang ako ulit. Kasi wala pa po akong year ulit neto eh. Bago lang ako tumanggap netong Viva Max. So, sana, hopefully, soon makatawid din sa mainstream. Okay. Real name mo ba yan? Yeah, opo, Jonica Gia. Kaano mo si Angelique? Angelique, pinsan po. Yung Ah. newscaster. Yeah, okay. Paano kayo related? Yung ano ko po, mother side. Tapos, yung mom niya and then yung dad niya ang Magpinsan or kasi yung ano ko po, apelyido ko sa ano ko mom. sa mom. Opo. Okay. Thank you. Si Jen. Ako po, ultimate dream ko syempre, mapalabas sa sine yung itsura ko, di ba? Tapos magkaroon po ng Best Actress Award. Talagang syempre kapag nandito ko na, di ba, ang sarap po sa feeling magkaroon nun kasi na-recognize nila yung talent ko. Yeah. Tapos makasama yung mga veteran actor. Actually, gusto ko po talaga yun. Kasi bata pa lang ako, may trivia lang ako. Papa ko kasi nag-artista ng bata. Okay. So na-expose na ako sa mga shooting. Nakita ko na si Rica Peralejo, yung tatay ni AJ Rabal, nag-shooting sila sa Libby. So na-expose na ako sa ganun. Bata pa lang ako. Kaso nag-artista kasi yung papa ko, pinatay lang siya. Tapos wala na. Tapos, at least ako nagtuloy. Kaya thank you papa na naging artista ako. Thank you sa binigay mo sa akin pa. Di ba? Ayun Okay. po. Thank you very po. much. Thank you po. Thank you. Thank you. Let's claim na matutupad ninyo lahat ng inyong mga Thank you. ultimate goals. Okay, ngayon naman po pakinggan natin from TikTok and People's Journal, we have Aster Amoyo. Alam mo, ganda-ganda mo, Jen. Ay, thank you. Pero nababother lang ako dyan sa, sa tattoo mo, di ba? Paano ka nagsimula? I mean, inimagine mo na ba na papasukin mong showbiz balang araw and eventually magpapasexy ka? Actually po, hindi ko po talaga akalain na magiging artista ako. Kasi ito yung pangarap to na parang hindi ko na akalain. Kasi ABS-CBN tsaka GMA nawala na nung pandemic. Tapos biglang nagka-Viva Max. Actually, medyo chubby pa po ako nung nag-audition ako. So, may process siya. Tapos, after nung nag-audition ako dito, sabi, may artista na binanggit. Sabi, si ganito, may abs. So, ginawa ko po noon, nagpapayat po talaga ako. Pero dun sa process na yung biglang namatay yung kapatid ko, so biglang payat ko, nadagdagan yung payat ko, na akala nila, nagsashobo na ako kasi ang payat ko daw. Tapos after po nun, ayun, nag-apply ako dito sa Viva Max. Tuloy-tuloy na. Last year po, yung January. Parang talagang dinala po talaga ako ng tadhana dito talaga. Na may mga circumstances po kasi sa life ko na hindi ako mag-aartista kapag hindi nangyari mga, kasi kontento na ako sa life ko, pero nangyari po to, nangyari to, so wala akong choice, sige, mag-Viva Max ako. Ayun po. So in other words, ginawa mong outlet pag may pinagdadaanan ka, nagpapatattoo ka? Ito po, yung tattoo, actually parang gano'n na nga ako. Kasi sa susunod, ang papatattoo ko naman yung brother ko. Balikan ko lang yung, kasi actually binanggit mo na kanina na ulila ka ng lubos. Your brother died 2022, 2022. He died of what? epilepsy. Oh my God. Tapos your parents? Parents ko 2017 namatay si father, and yung mother ko since 3 iniwan na kasi ako, so hindi ko na alam. So yung mother mo, pwedeng buhay pa? Opo. Okay, pero iniwan ka 3 years old ka lang. Sinong nag-asikaso sa'yo? Sinong Sa palakas? stepmom ko po and my father. Tapos yung stepmom ko, may 2 anak, yan, tinutulungan, nagkakausap. Yan. May naiwan naman po sa akin yung anak ng kapatid ko, actually kamukha niya, 3 years old. So parang yun na yung naging blessing ko, naging ano ko. I-touch ko lang yung education mo. Anong tinapos mo? Ano po, nakapag-college po ako pero hindi ko po tinapos kasi bata pa lang breadwinner na ako. Ako na nag-aasikaso kapatid ko and my dad. Ayun. So, Breadwinner as what? Anong ginagawa mo? umabot lang po ako ng first year college, then nagkaroon ng relasyon, then nag-try mag-business, nag-networking po ako, nag-traditional business. Hinanap ko po yung passion ko actually. Kung saan ako magiging masaya na ginagawa ko isang bagay, na kahit pagod ako, masaya ako.
Nag-try din po ako mag-makeup, kaso naiinis ako kasi yung mini-makeupan ko po, hindi ko alam kung masaya siya sa makeup ko. Hindi kasi siya nagsasalita, sabi ko, shocks, hindi ko to passion. Pero nung nag-artista po ako, doon ko na-try. 2 days hindi po ako nag-shoot ng first shoot ko, pero hindi po uminit ulo ko. Ang saya ko pa kahit hindi ako na-shoot. Naka-makeup na po ako na buong araw, tapos di ako na-shoot. Okay lang, sige, bukas po ulit. Ano, so, Hindi ka na-discourage? Hindi po, hindi po. Tapos nung nag-acting po ako, sabi ko, shocks, grabe. Iba yung feeling pala talaga. Iba yung feeling po. Hindi ka nagkaroon ng second thoughts Hindi na hindi po. magpapasexy, magpapakita ka ng mga Hindi po. katawan Pero mo? ito po meron na po ako dati, ingit na ingit ako sa mga models na kung galing naman nila magpa-sexy, kaso hindi para sa akin to. Kasi yung confidence ko mababa eh. Confidence ko mababa, hindi siya ganun kataas. Tapos yun na, bigla akong pumayat, bigla naging sexy, parang bigla nag-360 yung life ko po, promise. Sir, sir po, malalaman niyo po yung story kung bakit nag-360 siya bigla. Ang ganda ng height mo. Anong height mo? 5'4" po. 5'4". Opo. Pero hindi mo kinonsider yung sumali sa beauty pageant. May tattoo po ako, tsaka ayoko po ng mga okay, may stress po ko. Brains po kasi yun, sobrang brains yung mga yun eh. Hindi mo naman pinagsisihan na nagpalagay ka ng tattoo? Nagsisi po kaso wala na rin po akong magawa. Sana parang feeling ko mas maganda ako nang walang tattoo eh. Pero ito po yung dumagdag sa pagiging unique ni Jen Rosa, yung tattoo niya. Dagdag po sa story niya. Oh, yes. Okay, thank you. Thank you po. Oo, si Errol. Errol, ikaw ba, kasi syempre sa halos lahat ng ginagawang puro mga sexy movies, no, may mga intimate scenes ka talaga with your partners. Was there a time na parang dun sa mga nakaka-partner mo, parang may nararamdaman ka sa kanila? Or pwede kang ma-in-love? Siguro, kung speaking of, meron kasi, di ko na lang siguro papangalanan. Meron Sabihin mo na. Pero this girl kasi, she's really sweet. And kahit as a friend lang. So, mas na, may konting spark. Alam niyo yun, pero I know hindi ako pwede mag-commit since meron din naman, we both have our partners eh. And para dun sa movie, mas sweet yung datingan. So, may time na ganun. It's not just, hindi ko siya masabi na dahil lang sa intimate scene. Even off-screen kung paano kami mag-script reading, paano kami mag-care sa isa't isa being co-actors. Naka-experience din ako ng ganun sa kanya. And I'm happy na nakaganon. And at the same time, happy ako na walang natuloy. Diba? Walang nakasira na relasyon or whatsoever. Diba? Kahit kahit dahil maliit lang naman yung naramdaman. Ganun eh. So in other words, na-control mo pa rin yung nararamdaman mo for her. Yes, Ganon din ba siya sa'yo? Hindi ko naman po masabi kung sa akin niya lang ginagawa yun or baka nagagawa niya rin sa iba. Pero ang nasabi ko is genuine. Genuine yung pinakita niya. Kasi magaling naman ako bumasa po ng tao if nampepeki lang or Pero sa kanya genuine. So medyo... Ang bait mo pa rin kasi loyal ka pa rin doon sa partner mo. Opo. You're good, di ba? Ikaw naman, Jonica. Jonica, kasi sinabi mo earlier na at first you were reluctant kasi galing ka sa mainstream tapos biglang lumipat ka sa Viva. What made you finally decide na to join the bandwagon ng pagpapasexy? Siguro sa una kasi 'di ba hesitant po ako na tanggapin tong Viva Max dahil na ganito. Pero parang na-challenge ko po yung sarili ko na kaya ko naman din siguro gawin kasi kaya nga din ng iba eh. So ayun, kaya ayun yun din parang sa akin na mas tumaas yung self-confidence ko na kaya ko yun kasi kaya nga din ng iba eh. Kaya yun, tinanggap ko po yung Viva Max. Pang ilang movie mo na to? 5 po. Wow! Pero in all po, from the start, siguro, lagpas 10 na po. Dito lang sa Viva? Ano po, sa ibang, okay. Pero doon support ka? Yeah, support po. And then commercials po siguro 5 na po. Okay. Ano yung mga commercials na ginawa mo? Dati po, Fit and Right, and then yung last natin sa Cosmo. Cosmo, and then Milo, and then netong last hindi ko na natanggap kasi hindi daw pwede pag dito eh. So, pag Viva Max, hindi daw nila maano. Hindi
hindi ka ba nasasaktan kasi parang kumbaga pang wholesome yung product tapos biglang nagpa-sexy ka. So Yun nga po, nawawalan ka rin ng opportunity. Ano po, nasasaktan naman po, pero syempre, wala tayong magagawa dito po ako eh. In a way po na nasasaktan din talaga ako, syempre hindi ko natanggap yung for wholesome, ganyan. Pero ayun, sa winner work ko naman po kasi ngayon, talagang hindi naman po siya uubra para sa wholesome na mga product. Are you in a relationship right now? Yeah, yes. Okay. Ikaw rin, si Jen? Hindi po, single na ako simula nung, mga 2.5 years na, magti 3 years na. Jonica, sabi mo you're in a relationship right now. Yes. So, ano ang reaction ng partner mo or ng boyfriend mo? Support naman po siya sa tinanong ko po siya bago ako mag-search. Tsaka bago lang din naman po kami. Tinanong ko siya, pero hindi rin naman po siya nanonood ng mga movie. Hindi rin niya pinapanood. So, wala rin kaming nagiging problema. Kasi pag pinanood niya yun, alam kong, syempre, masasaktan yun. At maging cause pa na paghihiwalay yung dalawa. Si Errol, yung partner mo ba from showbiz? Hindi po, non-showbiz siya. Okay, non-showbiz. Pero ano naman ang reaction ng girlfriend mo? She's actually really supportive. From time to time, sinasamahan niya po mag-review ng mga palabas ko. Although, ini-skip lang namin talaga din, gaya ng kaya nun. Ini-skip namin yung mga love scenes. Hinahayaan niya na sa akin yun na ako na yung mag-review nun. Pero, I'm really lucky to have her kasi even before pa ako makapag-Viva, siya talaga yung push sa akin ng push na chase mo yung dream mo, chase mo yung dream mo. Kahit na sinabi ko yung Viva is trying to offer me Viva Max projects, na-explain ko sa kanya na hubaran yun, ganito, ganyan. Sabi niya, if yun yung chance, since alam niya rin po kasi na before, pumipila ako for how many years na nag-audition ako, ganyan. And alam niya yung pinaghirapan ko rin yun. So sabi niya, baka ito yung chance mo eh. Hindi ka naman nagmamadali. You took your time, sabi niya sa akin. Kaya, kung wala siya, baka wala ako sa Viva Max. Baka hindi ko tinik yung Viva Max. Oo, ganun siya. Lastly, sa inyong tatlo, kasi yung iba, sabi nila, pinapasok nila or gumagawa sila sa Viva Max at ginagawa lang nilang para stepping stone. No, para makilala sila. And then eventually, pangarap nila syempre is maka-crossover. Ikaw nagsimula ka sa mainstream, ikaw rin di ba? Hindi. Ikaw, Jonica, nagsimula ka sa mainstream tapos pumasok ka sa Viva Max. So, anong long time goal mo? For me po, hindi ko po siya ginagawang stepping stone para makapunta sa mainstream because galing na din naman po ako ng mainstream. So, ito pong Viva Max, parang isa to sa challenge na acting sa buhay ko. Kasi syempre, hindi siya wholesome. And then, dito ko nakita na kaya ko palang gawin yung mga akala kong hindi ko kayang gawin. Ikaw? Ano po ba? Hindi, sabi ko, karamihan ng pumapasok sa Viva Max, ginagawa nilang stepping stone to. Pero ang gusto nila is dumating ang panahon na magkaka-crossover sila sa mainstream. In your case? Ako po, gusto ko po talaga makatawid sa mainstream, pero gusto ko pa rin hanggang kaya ko mag-sexy hanggang pagtanda gagawin ko po. So, I love doing sexy po talaga eh. So, yun. Long-term goal, hanggat bibigyan nila ako ng sexy role kahit may edad na ako, go pa din po ako. Kahit mainstream or dito sa Viva, go. Hanggat pwede yung katawan ko, pwede yung mukha ko, at pwede ako. Thank you po. Same din. Saka I really love looking back at the people na nagbigay sa akin ng mga opportunities. Lalo na dito sa mga bossing natin. Binigay nila sa akin yung Viva Max opportunities eh. So hanggang di nila sinasabing tumigil ako, hindi ako titigil. Yun po. Pero, syempre yung wholesome, pangarap ng lahat po yan. Pangarap po namin lahat yan, makatawid. And then, alam naman po namin, may tiwala po kami kila boss na pag ready na po kami, itatawid po nila. Congratulations and of course good luck sa inyo.